to question number 11. No? All right. Who sailed across the Atlantic Ocean in 1492, believing he could reach Asia, but instead encountered the Americas? Is it letter A, Ferdinand Magellan? Letter B, Christopher Columbus? C, John Cabot? Or letter D, Bartholomew Diaz, no? So yes, no, sa puntong ito naman po ng kasaysayan, no, ito na po yung tinatawag nating age of exploration. Panahon ng panggagalugad, no, na kung saan magpapasya, no, ang mga makapangyarihang bansa na gaya ng Portugal at ng Espanya, no, na maglunsad ng mga exploration, no, at makapanakop, no, ng iba't ibang mga bahagi ng mundo. All right, sige. So this is yes, ang galing ng taong bayan, no, di ba? Yes, this is none other than letter B, Christopher Columbus. Alright. Ladies and gentlemen, no, sa ating mga skill ngayon, makikita ho natin ito pong si Christopher Columbus, no? At yes, siya po ang mag-a-arrive at makaka-discover nung tinatawag nating New World, Novus Mundus, no? Originally, siya po ay iso-sponsor, no, ng Espanya, particular na ni Queen Isabella, no, so that they could find a westward route, no, to Asia, particularly so that they could spread Catholicism. Matatandaan po natin, mga kababayan, di ho ba, no, ang Espanya, parang kumbaga, lalo na yung mga monarchs ng Espanya noon, lagi sila nakikipag-alyansa dito po sa Catholic Church. At ang eksena, parang kumbaga, dahil naging deboto na rin sila, naging bahagi na rin po nung goal nila ay yung maipakalat yung mga prinsipyo, yung mga aral, no, ng simbahang Katoliko. So dahil gusto ni Queen Isabella ng Espanya noon na ma-reach ang Asia, okay? O syempre may mga paniniwala na may mga paniniwala na using the westward route they will be able to reach Asia, no? Ayun na nga po, kinumisyon niya po itong si Christopher Columbus. But eventually, itong si Christopher Columbus, no, siya po ay mapapadpad hindi sa Asia. Siya po ay napadpad diyan po sa may Americas, okay? It is no wonder why, no, dito po sa ating Americas, particularly ngayon dito sa ating South Americas, marami din po ang Spanish speaking, no, na mga bansa, okay? Marami din po ang mga Spanish speaking na mga bansa at marami din po, no, ang subscribe to the influence of the Spanish colonization. Aside from Christopher Columbus, we also have who we call, ito pong si Bartholomew Diaz. Kung si Christopher Columbus ay kinomisyon ng Kingdom of Spain, si Bartholomew Diaz naman po ay kinomisyon ng bansang Portugal, okay? At siya po ay kinikilala, no, dun sa kanyang pagkakadiscover, dun sa tinatawag na Cape of Good Hope, okay? Napag-aralan na natin ito dito po sa ating geography, tama po ba? Na itong Cape of Good Hope na ito po yung southern tip of Africa. Di ba ganito yung shape ng Africa, no? Parang ganyan yung shape niya. Ito pong nasa pinakaibaba, ito po yung tinatawag nating Cape of Good Hope, no? At yung pagkakadiscovery po ng Cape of Good Hope na ito, ang naging inspirasyon para ma-open yung tinatawag nating sea route, no? From Europe going to the Indian Ocean, paving the way for future explorations. Okay? Ulitin po natin. Si Christopher Columbus, kinumisyon, no, ng Espanya na magpunta westward para hanapin ang Asia, pero napunta sa New World. Okay? Samantalang si Bartholomew Diaz naman po ay kinumisyon ng Portugal, eventually nakadiscover dun sa tinatawag nating Cape of Good Hope, yung pinakailalim na bahagi ng Africa, no? Next, sino naman po itong si Amerigo Vespucci, no? Itong si Amerigo Vespucci, siya naman po isang Italian explorer, no? Actually, minamapa, dinodocument niya po yung New World noon, no? And eventually, siya po yung makaka-realize, no, na separadong kontinente ang Asia, hindi ito ang Asia, no? And eventually, the accounts of Amerigo Vespucci, no, would become the reason why he would be the inspiration behind the name America. Diba? Dahil dinodocument niya, ay, itong New World, no, na sinasabi nila, diba? Doon yan marirealize na, iba pa to, hindi pa ito yung Asia na hinahanap natin, no? So eventually, itong pag-aaral niya na ito, no, ang magiging dahilan kung bakit si Amerigo Vespucci, the word Amerigo would be the inspiration behind the word Americas. Okay, ha? Sige, yes, sikat na cartographer, no? Para kumbaga, magaling sa mga mapa, okay? Ipinangalan po sa kanya ang bansang Amerika. Alright? Sige. And yes, his accounts led to the Americas being named after him. Alright, next, we also have Ferdinand Magellan. Of course, Ferdinand Magellan, we know him already, no? Siya naman po ay isang Portuguese. Pero si Ferdinand Magellan ay hindi inisponsoran ng Portugal. But rather, siya po ay inisponsoran ng Kingdom of Espanya, no? So, he's a Portuguese explorer who sailed for Spain and named the Pacific Ocean, no? So, syempre, no, siya din po ay nandoon, nakaangkla dun sa paniniwala na if he sailed westwards of the world, he would be reaching, no, Asia. At doon na po niya nakita, no, itong
payapang ocean, di umano. Ay, syempre, nung una payapa siya eh. Kaya tinawag niyang Pacific Ocean, di ba? Yes, mga kababayan ha, tandaan po pala natin yan, no? Ferdinand Magellan was the person who named that biggest ocean in the world as the Pacific Ocean. Dahil sabi niya payapa daw. Ang hindi niya namamalayan, malaking-malaki ang Pacific Ocean at umabot pa po, no, siya at yung kanyang armado, no, doon sa punto na ay halos mawasak-wasak na dahil nagulantang sila sa dami ng mga bagyo, no, ng mga malalakas na alon dito sa Pacific Ocean. Eventually, hinahanap niya ang Moluccas o ang Spice Islands, pero siya po ay napadpad sa Pilipinas. Sa pagkakapadpad niya sa Pilipinas, mag-establish po siya ng friendship, no? Pero hindi friendship ang makikita niya, no? Kundi kamatayan, no? He reached the Philippines, but he was killed by Lapu-Lapu's forces. Drill nga po natin, kung namatay po si Ferdinand Magellan, no, sa Pilipinas, ibig sabihin, hindi niya naikot yung mundo. Sino po ang kauna-unahang sino po ang kauna-unahang, no, nakaikot sa mundo? Ayan, sabi dito ni Ma'am Tracy, he led the first circumnavigation, no? Yes, but he was not the man who is attributed to as the first man to circumnavigate the whole world. Sino po ang nagpatuloy nun? Yes, yan po ang tinatawag nating si Sebastian Elcano. Good job, okay? Ulitin ko po ha. So ito pong si Ferdinand Magellan ang nag-lead, nag-attempt, no, na ikutin ng mundo. From Spain, okay, going westwards, Pacific Ocean, na-reach niya ang Pilipinas. Pero sa Pilipinas, namatay siya. Eventually, yung kapitan ng barko, no, nung nanatira, nang mamatay na si Ferdinand Magellan, siya ang nagpatuloy ng expedition hanggang sa itong si Sebastian Elcano na siyang kapitan ng barko ang itunuturing, no, to become the first man to circumnavigate the world, okay? Sige, and eventually, since pinag-uusapan na rin po natin si Ferdinand Magellan, mahalagang pag-usapan na rin natin in the world context, ito po si Miguel Lopez de Legazpi. So, conquistador din po kasi itong si Miguel Lopez de Legazpi, no? At ang mangyayari, siya naman po yung after how many years? Kasi 1521, darating si Magellan sa Pilipinas. After how many years, no, itong si Miguel Lopez de Legazpi ay babalik sa Pilipinas, of course, no, bringing with him the attempt to colonize the country. And the thing is, he rebuilt Manila as the capital of the Philippines under the Spanish rules, okay? Under the Spanish rule, no? Sige.